Sino yan? Alam kong ikaw yan! Harapin mo ako, you coward! Velma? Velma? Velma, okay ka lang? Velma? Ako po ito, si Noreen. Diyos ko. Halip po kayo sa loob. Okay. Dahan-dahan. Ang dami niyo po yatang nainom, kaya nahilo kayo ng ganun. Kahit ano pang gawin ko sa buhay ko, it's none of your business, Noreen. Sorry po. Nag-aalala lang po kasi ako eh. Kasi kung hindi po ako dumating agad, baka kung ano na pong nangyari sa inyo. Sorry po. Thank you. Ano to? Glamour Mag 2017. Woman of the Year issue. Hinanap ko po talaga kayo. Dala-dala ang magazine na ito. Dahil gusto kong ipakita sa isang Velma Imperial kung nasaan na ang babaeng nasa cover ng magazine na ito ngayon. Ang Velma Imperial na minamahal at hinahangaan ng lahat. Hindi lang dahil sa angkin niyang ganda, kundi pati ang talino, galing, at ang nabuo niyang legacy para marating niya kung nasaan siya ngayon. Alam ko pong threaten kayo kay Shari. But come on. You are Velma Imperial. The true queen of Velma beauty. Kaya hindi niyo dapat nararamdaman yan. Ikaw ang bumuo sa kanya. Kaya alam mo rin kung paano siya matatalo. Gaya ng nangyari sa amin. Bakit hindi kayo mag-showdown ni Shari? But this time, mas malaki ang laban niyo. Tanga ka ba? Hindi ako makikipag-showdown kay Shari just to prove my worth. Insulto yun para sa akin. No. Ipapamukha natin sa kanya at sa kanilang lahat na walang labang inaatrasan ng isang Velma Imperial. Nahilo po si Miss V. Marami yata siyang nainom. Let's go. No, get off me. Lumayo ka sa akin. I'm just trying to get you into the car. Let's go home. No, Noreen's coming. Okay, whatever. Sama ka na. Sumama ka na. Okay. Mas relax ako pagkasama ka. Okay. Okay.
Looks good. When I got here. Han, we're home. You gotta wake up. I got you. Wake up, please. Okay, I got you. Ako na po dito. Got you. Thank you. Ako na ho dito. Salamat. Okay. Day, patulong naman, please. Day, patulong. Okay, one more step. Okay. Salamat. Ate, may problema ba? You all right, Miss Alfonso? Opo. Mauna na rin po ako para makapagpahinga na rin po kayo. Yeah, sure. Thank you so much. Sigurado kang sketchpad ng nanay mo yun? Opo. Pati nga yung record nyo nandun, nakaipit, nakita ko eh. Nagtataka ko lang, paano yun napunta sa kamay ng Eddie na yun? Si Grace. Nagsumbong sa akin si Jana. Nahuli raw niya si Grace na nag-aalungkat dito sa bahay. Duda raw si Jana sa mga kinikilos ng babaeng yun. Mukha ngang tama siya. Tingin niyo ho ba may connection si Grace kay Sir Eddie? Wala na pang ibang kumawak ng sketchpad ng nanay mo kung di si Grace, di ba? Ito na nga ba ang kinakatakutan ko? Paano kung kumikilos na rin sila? Kung may ginagawa na rin sila? Ngayon nare-realize ko nakakatakot ang mga pwedeng mangyari. Nag-aalala ko para sa amin ni Nanay. Marin, hi. May problema ba? May gusto ba kayong sabihin? Wala. Pinag-uusapan lang namin si Nanay.
Ikaw naman. Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa tapos ang duty mo ah. Hinahanap ko yung may-ari ng tattoo na dinadrawing ni Aling Eva. Alam niyo bang patay na siya? At mayroon siyang kinalaman sa kaso ng Ate Helena mo. Teka nga, Tay. Anong alam niyo sa kaso ni Helena? Yung ba yung pinag-uusapan niyo? May tinatago ba kayo sa akin? Noreen, anong alam niyo ng tatay ko? Migoy, maniwala ka sa akin. Mas mabuting wala kang alam. Huwag ka na munang magtanong. Huwag ka na munang makialam. Ang labo naman, Tay. Paano hindi ako mangingialam? Eh, kayo ni Noreen ang involved dito. Ginagawa namin to para maprotektahan ka. Mas mabuti pang wala kang alam para hindi ka madamay. Tay, anak niyo ako. Kaibigan ko si Noreen. Yun palang damay na ako eh. Huwag niyo naman ako tratuhin bata. Pulis na ako. Meron din ako sinupaan tungkulin. Noreen, nakikiusap ako. Sabihin mo na sa akin yung totoo. Ang totoo, kahit naman ako, hindi ko alam kung ano talaga nangyari sa ate ko eh. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa rin tanggap na bigla na lang siyang namatay. Anong plano mo? Tay! Ano? Hindi kayo magsasalita? Okay, sige, pues. Gagawa ako ng paraan para malaman ko yung totoo. Gagawa ako ng sarili ko investigasyon. Migoy! Saan ka pupunta? Migoy! Migoy! Kung naman ang mangyayari to. Pero ngayon kinakabahan ako para kay nanay. Ngayon lang nagsisingkin sa akin kung gaanong kadelikado to. Saan mo nga uli nakita si Aling Eva? Sa Barangay 13 ho. Malayo naman ang narating niya, no? Yung Grace na nakakita kay Eva, baka tao siya ni Eddie Imperial. Nagsumbong sa akin si Jana. Nahuli raw niya si Grace na nag-aalungkat dito sa bahay. Duda raw si Jana sa mga kinikilos ng babaeng yun. Mukha ngang tama siya. Tinanong ko siya kung saan namin pwedeng ihatid pero hindi niya daw maalala hanggang sa may nakapagsabi sa amin na may nawawalang ali daw dito sa San Nicolas. Hindi kaya kasabot din siya sa pagkawala ni nanay? Na-set up lang pala ang lahat para makapasok siya sa buhay namin. Alam kong tuso ang mag-asawang yan. Tinapatan nila ako. Pumasok ako ng Velma Beauty at may pinapasok rin sila sa bahay namin. Basta-basta mo na lang ba itatapon lahat ng pinaghirapan mo, Noreen? Gusto ko makapaghiganti para kay Ate Helena. Pero gusto ko mabuhay ang nanay ko. Baka naman, kailangan lang naman ipaiwas natin si Grace kay Aling Eva. Magagamit natin ang Grace na yan. Baka may makuha tayong impormasyon sa kanya na pwedeng makatulong sa atin. Kapag nagamit na natin siya, saka na natin siya ilayo kay Aling Eva. Ngayon ka pa ba susuko, Noreen? Ikaw na nga ang nagsabi, nakapasok na tayo. Pinaghirapan natin ang lahat ng to. Nakakasa na lahat. Kahit itigil mo to, habang buhay na rin kayong susundan ng mga imperial. This has to stop and the only way to do that ay pabagsakin sila. Noreen, ginagawa mo to hindi lang para sa Ate Helena mo.
Para na rin sa kaligtasan ng nanay mo. Sige. Itutuloy pa rin natin ang mga plano. Pero meron akong hihilingin sa inyo para masigurado kung walang mangyayaring masama sa nanay ko. Hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin talaga matanggap na wala na si ate. At nakaya niyang gawin yun. Kaya ako pumasok sa Velma Beauty.